Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng pagtatampok sa krus na banal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na
Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upang mailigtas ang mga Israelitang natuklaw ng mga ahas, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at ilagay ito sa tikin upang makita ng mga tao. Ang ahas na ito ay isang dakilang tanda ng Panginoong Hesus na siyang itinaas para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso.
Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Muling binabalikan ni Pablo ang alaala ng awitin ng mga Kristiyano tungkol sa ganap na pag-aalay ng sarili ni Kristo sa krus. Dahil sa pag-aalay ni Jesus, lubos siyang itinampok ng Ama sa tanang kinapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng ninalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ang krus na siya ring ating nagiging sandigan, ang krus na dapat nating kinakapitan, kung paanong ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa atin ng mahalagang bagay na dapat nating tinataglay. Sino po ang may mga krus sa bahay? Yung image, yung crucifix. Sino may mga crucifix sa bahay? Iba, wala na. Ano ba ang pagtingin mo sa krus? Sa atin kasi, madaling ma-identify, no? Kapag ang isang simbahan ay simbahan ng Katoliko, kapag ito ay mayroong krus at yung krus ay mayroong nakapakong Kristo. Mayroong mga krus na krus lang, yung may mga simbahan, may mga Protestant church, no? Pag pumunta ka sa ibang bansa, alam mong hindi ito Katoliko, pero naniniwala kay Kristo, pero yung krus nila ay walang tao, walang nakapako. Pero sa atin, sa simbahan natin, ang krus ay nananatili si Kristo. Bagamat para sa iba, kaya ayaw nilang may nakikita, no, na o hindi nila tinatanggap ito dahil para sa iba, no, sa ibang religion o sa ibang paniniwala na ang krus ay simbolo ng kahihiyan. Dahil nga ang krus noong panahon ni Kristo o kahit nung bago pa si Kristo ay ito yung parusa para sa lahat ng mga nagkakasala sa gobyerno, para sa lahat ng mga naaakusahan ng kriminal o mga pinaparusahan ng death penalty. Ito yung parusa. Kaya para sa iba, kahihiyan ito. Na kapag ang isang tao ipinako sa krus at inilalagay yan sa kung saan makikita ng mga tao para kutyain, para pahiyain o i-humiliate pa ng todo. Pero nung si Kristo ang ipako sa krus, nagkaroon tayo ng ibang pagtingin o ibang pagtanggap sa krus na ito. No? Ito na ngayon ay simbolo ng ating kaligtasan. Kaya sana po, no, yung mga krus natin, panatilihin natin ito sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, o kung saan man, para mas maipahayag din natin, itong empleyadong ito na nakaupo dito sa desk na ito, Katoliko. Bakit? Mayroon siyang krus. Minsan na nating narinig, no, na mayroon tayong mga mambabatas na gusto nilang gumawa ng batas para ipagbawal ang paglalagay ng mga krus.
Sa ngayon nga, no, kapag pumasok ka sa mga public school, no, kasi siyempre pag Catholic school ay talagang Catholic, no, mayroong symbol, mayroong sign. Pero sa mga eskwelahan ngayon, unti-unti, no, may makikita kang silid na wala ng krus. So magtataka pa ba tayo kung bakit nagkakaroon ng ibang mga mindset ang mga kabataan natin ngayon? Na para bang hiwalay ang turo ni Kristo sa turo, no, ng ating ng eskwelahan, na lagi na lang utak para dumami o para kumita ka pagdating ng araw, kailangan marunong ka. Pero nakakalimutan natin yung aral at itinuturo ng krus na dapat din nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, ang krus ay simbolo ng ating pananampalataya o faith. Sabihin niyo nga po, faith. So tuwing makikita mo ang krus, ito yung ating ipinapahayag. Sa tuwing ikaw ay naglalagay ng krus saan man, no? Sa kwarto, sa bahay, sa opisina, ipinapahayag mo din ang iyong pananampalataya. Na ang kahoy na krus na ito, ang krus kung saan ipinako si Kristo ay ang ating tagapagligtas. Kaya nga simbolo ng ating pananampalataya. Niyayakap natin ito at hindi ito kailanman ikakahiya. Gaya ng nasabi ko kanina, tinanong ko kayo, sa mga bahay niyo ba mayroong krus? At ano ang pagtingin mo sa krus? Yan ba ay simbolo ng iyong pananampalataya? O baka katulad ng mga pagtingin natin ng mga anting-anting? Pag-uwi ninyo sa bahay, tingnan nyo po ha, baka yung krus nandiyan, pero nasa tabi niya yung pusa. O kaya naman, nasa tabi niya yung Buddha. O kaya nandiyan yung palaka. Lahat ng pampaswerte nandiyan kasama ang krus. So ano ang tingin mo sa krus? Pampaswerte lang din? May ganyan po, no? Hindi tayo kasi swerte-swerte. Tayo ay nananampalataya kay Kristo. Kahit pa mayroon tayong mga problema, mga pagsubok, hindi pampaswerte si Kristo. Hindi pampaswerte ang krus. Ang ating krus, yan ang ating pananampalataya. Kamamatayan natin yan at handa rin tayo mamatay alang-alang sa pananampalataya natin sa krus. Sabihin niyo nga po ulit, faith. Pangalawang bagay, ang pag pinagmamasdan mo ang krus, ito ay nangungusap sa atin at nagsasabi sa atin na mayroon tayong pag-asa o hope. Sabihin niyo nga po, hope. Yan. Yun, di ba sabi nga po dito, no? Hindi ninais ng Diyos na tayo ay maparusahan, kundi sa pamamagitan niya, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paanong si Kristo, kung paanong ang ating Panginoon ay hindi sumusuko sa atin. Kaya sa tuwing pagmamasdan mo po ang krus, tandaan mo ito, ha? Sinasabi sa atin, may pag-asa pa. Habang buhay ang tao, may pag-asa pa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Diba? Nakakalungkot man, pero marami ngayon ang napakadali na kitlin ang kanyang sariling buhay. Ang dami nating suicide cases.
Bakit umaabot sa pagkitil ng sariling buhay? Dahil nawawalan ng pag-asa o kaya naman nawawalan ng makakapitan. At pakiramdam nila, wala na talagang pag-asa. Dahil walang makitang krus. Kaya sabi ko, wag niyong iismulin. Wag niyong babaliwalain o ipagwawalang bahala yung nagagawa ng krus na nandiyan sa ating harapan. Yung nakikita mo lagi. Na kapag ang isang taong para bang wala na, hopeless na, kumapit ka sa krus, tingnan mo si Kristo na nandito o naparito para magbigay ng buhay, hindi para kumuha ng buhay. Sa murang edad pa lang, tinuturo na natin dapat sa mga bata, konting katisismo, konting kaalaman, sino ba itong nakapako sa krus na ito at bakit siya ipinako sa krus? At bakit natin patuloy na dinadasalan o patuloy tayong nagdadasal sa harap ng krus? Dahil ito ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Pangatlo po, sa tuwing pagmamasdan mo ang krus, yan ay nagpapaalala sa atin at nagsasabi sa atin ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Yung love. Sabihin niyo nga po, love. Ang sabi sa ating ebanghelyo, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. So, hindi natin tinotorture si Kristo. Kaya ayaw natin na umalis siya sa krus. Kundi iyan, kaya nananatili si Kristo diyan para sabihin sa atin na hindi tumitigil ang Diyos na mahalin tayo. Kahit gaano tayo kahirap mahalin, mamahalin tayo ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, mamahalin pa rin tayo ng Diyos. Muli, ang krus na ating itinatampok bilang krus na banal, hindi yan pampaswerte, hindi yan palamuti, hindi yan dekorasyon. Yan ay simbolo ng ating pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Ama ang lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan. Pakumbaba tayong manalangin. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang tumulad ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan sa kababaang loob ni Kristo na hindi nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos at sa halip ay nag-alay ng sarili at naglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami.
Sa tulong ng panalangin ni Apostol Pablo, hindi nawa tayo malinlang ng maling turo ng mga nangangaral na hungkag na kaligtasan. Bagkus ay makita natin ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang kalingain ng Panginoong ang mga nabibigatan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway maialay nila ang kanilang krus para sa ikabubuti ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang ang mga taong nagpapahirap sa kapwa ay makatagpo ng liwanag, magbalik loob at magsimulang gumawa ng kabutihan para sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang isabuhay ng bawat tao ang halimbawa ni Kristo ng may kagalakan at kagandahang loob, kahit sa payak na pamamaraan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang maging binhi tayo ng kapayapaan at pag-asa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng maka-ekolohikal na ekonomiya, iwasan ang mga produkto at serbisyong pumipinsala sa kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Para sa mga kabataang naghahanap ng kanilang bukasyon sa buhay, naway patnubayan sila ng Espiritu Santo upang matuklasan ang plano ng Diyos at sundan ito ng may kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakin bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Ang ningas ng pag-asa at ang awit ng ipakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lahi, wika at bayan, ang salita